So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay. So at this moment of time, panibago na namang topic ang ating pag-uusapan, panibago na namang mga katanungan ng aking sasagutin and sana makatulong po ang videong ito para sa ating mga kamanok dyan na nagmamanok. Yung mga baguhan, yung mga newbie pa lang sa larangan ng pagmamanok. Sana po makatulong ang mga bagay na sasabihin ko at isasagot ko sa inyong bawat katanungan. Kaya mga kamanok ha, sinasabi ko palagi, wala naman pong bayad if ever na nagugustuhan po ninyo yung way o yung paraan ko kung paano ako mag-share ng idea. Huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, mag-comment ka na rin dito kung may katanungan ka tungkol sa pagmamanok. Okay? So ako po ay open-minded and welcome po kayo sa lahat ng inyong mga katanungan. Hindi ko po yan ibabash, hindi ko po kayo i-judge. At ang goal nga po natin dito is to educate yung mga newbie, mga baguhan pagdating sa pagmamanok. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Huwag natin masyadong patagalin. May ilang mga katanungan tayong sasagutin na nangangailangan ng agarang kaalaman. So, meron kasing nagtanong sa atin mga kamanok na subscriber natin about sa Lactamino. Okay? Sabi niya, Idol, pwede mo bang bigyan ng explanation kung ano yung Lactamino? Okay? So, kaya mga kamanok, sabi ko nga sa inyo, if ever na meron pa tayong mga supplements na hindi pa masyadong kabisado, and alam ko, nakasubok na ako nitong si Lactamino. Pero ang gusto ko sana, maibigay sa inyo yung kumpletong detalye. Hindi lang yung kaalaman ko, yung talagang nasa likod na detalye ng buong produkto na ito. So mga kamanok, naghanap po ako ng mga detalye na dapat yung malaman at syempre dapat ko ring malaman. Hindi po sapat na meron lang akong kaalaman. Kailangan talaga kumpletong kaalaman ang maibigay ko po sa inyo. So mga kamanok, taas ang kamay dyan o mag-comment naman dyan kung sino yung mga matagal nang gumagamit ng Lactamino. So para sa akin, ang Lactamino, sa pagkakaalam ko lang ito po ay source of amino acid. Hindi ko alam kung meron pang ibang bagay na maaari itong maitulong, kaya hinanap ko po talaga. Well, yun ang pag-uusapan natin ngayon at mamaya sa huli ng video, may sasagutin tayong ilang mga katanungan. So, nakita ko po mga kamanok, si Lactamino ay para po sa paglaki at sa pag-build ng muscle ng ating mga alaga. Especially yung ating mga baby stag. Especially yung mga alangan po ang sukat o alangan pa yung laki. Ang ibig sabihin, alangan pa po yung laki. Yung between 3, 4, 5, 6, and so on and so forth. Ito po ay pwede po sa mga baby stag, pwede po sa tandang na, sa stag, sa bull stag, at sa mga may edad na manok natin. Sa inahin po, pwede din po ito. So, nakalagay po dito, growth and muscle development para sa nababansot nating mga alaga, sa mga nasa stage ng paglaki between 3, 4, 5, 6, and 7 months old para ma-maximize po ninyo. Para ma-maximize po ninyo yung paglaki ng inyong mga alaga, bigyan nyo po nitong si Lactamino. Okay? Bigyan nyo po nitong Lactamino. Mayaman sa amino acid, kaya bata pa lang, makikita nyo, pag nasusuportahan nyo po ng suplementong ganito, gumaganda po kagad ang build ng pangatawan. Kasi amino acid po eh. Si amino acid po mga kamanok, yan po ay pagkain ng muscle. Para po lumaki ang pangangatawan ng mga alaga nyo, para po lumapad, bumulto ang katawan ng inyong mga alaga, si amino acid po ang kailangan yan. Pero kung wala pong amino acid mga kamanok, kahit po marami kumain yan, kahit po busog na busog yan palagi, hindi yan tataba. Okay? Hindi siya bubulto. Gaya nung hinahanap ninyong hipo, hindi siya bubulto. Kaya mga kamanok, sa mga suplementong inyong ibibigay gagamitin, kalimitan kailangan hanapin po ninyo yung amino acid. Kailangan may present po ng amino acid kasi siya yung nagbibuild ng katawan, nagbibuild ng muscle. So, syempre, bukod doon, meron pa rin siyang maibibigay na benepisyo. Mas energized po ang manok. Hindi po sila inaantok, hindi po sila nalulungkot palagi, hindi po sila namumutla. Okay, dahil nga po maganda po ang pangangatawan ng manok, makikita mo laging masaya yung manok, laging tumitilaok, laging lumalakad, lumilipad, at nagmo-matured ka agad. Kasi malalaki yung katawan, lumalaki agad yung katawan. Pag maganda po ang katawan, maaga po silang nagmamatured. Kaya po maganda po itong si Lactamino. And syempre, recovery after training. Kung kayo po ay merong ginagayak, okay, pag po sila is nai-stress sa training and workouts, alam naman natin, napakahalaga ng training and workouts para po yung ating mga alaga is mas maging healthy. So, bigyan niyo po ng Lactamino after workout para makita nyo yung manok ninyo hindi po na-stress.
Okay? Pag po kasi yung manok after workout, nabigyan po ninyo ng amino acid, dun po na nabibuild yung magandang pangangatawan kasi nadi-destroy po yung mga muscle tissue eh. After workout, makikita nyo, masakit po ang katawan. Pag binigyan nyo po ng lactamino, yung mga na-damage po na muscle tissue, magbibuild po yun ng panibagong muscle. Kaya po napakaganda nito. Especially after workout and trainings, para mas madali po silang makarecover, si lactamino po ang inyong ibigay. Okay? Pwede po ihalo sa painom, ipatak sa pagkain, pwede rin irekta sa bibig. Makakatulong din po yon. And also, meron din siyang support. Meron din siyang support sa feeding. Ibig sabihin, tumatakaw po yung manok. Lumalakas kumain, tumataas yung appetite kapag nabibigyan niyo po ng lactamino. Okay? So, napakaganda pala nito. Ano? So, paano po ang pagbibigay nito? Sabi dito, give before feeding, mas ma-absorb ng manok. So, mas maganda kung wala pang kain yung manok. Hindi po kagaya ng ibang vitamina na after feeding, saka po tayo nagbibigay. Pero ito po, amino acid po ito para mas mabilis pong absorption ng katawan, kailangan before feeding. Okay? Mas maganda po ito pagka wala pang laman ng kanilang tiyan. So, yun po ang nakalagay at yun po ang mas magandang ipa-implement sa ating mga alaga. Pero ako dito, halos sa painom. After kumain, after tumuka, inom sila. Or pwede rin rekta sa bibig. Habang wala pang pagkain nakakapasok sa kanyang sistema, patako na po sa bibig kaagad para talagang pasok na pasok sa sistema ng manok yung ganda ng amino acid na merong kay lactamino. Alright? And last, ito yung isang kailangan yung malaman, consistent araw-araw up to 7 to 14 days. Ayan, okay, may mga manok na payat, so dapat consistent po ang inyong pagbibigay. Sa loob ng isang linggo, dapat araw-araw po, isang linggo hanggang 2 linggo, mas makikita nyo po ang result nitong si lactamino. Okay, so napakaganda pala nitong si lactamino. Pwede po pala ito sa mga baby stag, lalo na sa mga nagde-develop ng pangangatawan. Magandang-maganda po ito. Alright? So, yun po ang tungkol kay lactamino and ngayon po, sasagot po tayo sa ilang mga katanungan ng ating mga solid subscriber. Ito galing kay Sandro Bayani. Sandro Bayani, ito yung katanungan mo. Idol, may isa akong manok na ang hirap patabain. Paano ang gagawin ko, Idol? Palagi akong nanonood sa vlog mo sa TV. Salamat. Sana matulungan mo ako. Ito, kakatapik lang natin. Pwede kang magbigay ng lactamino. Magpataka lang sa kanilang bibig, o kaya maghalo sa pagkain, o kaya sa painom, makakatulong po ito. Okay, meron pa tayong isang choice, fermented Jackie Oats. Makakatulong po yan, rich in amino acid din po yan. Lagi ko sabi sa inyo, kung kailangan nyo ng pangangatawan ng inyong mga manok, maghanap kayo ng pagkain, vitamina, suplemento, injectable supplements na mayaman sa amino acid. Yan ang magbibigay o magbibuild ng magandang muscle growth and development sa inyong mga alagang mga manok. Okay? Kung bata pa, hindi pa pwedeng mag-inject, hindi pa pwedeng magbigay ng injectable supplements, lactamino, rekta po sa bibig or painom or pagkain, patuka, makakatulong yan. Pwede rin fermented Jackie Oats. Kung mahigit ng 3 buwan, Jackie Oats na, ipa-adapt mo. Sigurado ako, after 1 month, makikita mo, magsisibultuhan na yan. Okay? So, huwag mo lang kakalimutan na mag-priming muna, mag-fasting, magpaligo, magbigay ng injectable supplements kung kaya pa ng budget. Alright? So, thank you, Sandro Bayani. Sana makatulong. Next question galing kay J.R. Villamor. Doon sa timba po, ilang kilo po dapat ang ibababa doon, Master? Okay? Kung nakikita niyo mga kamanok, yung pinaglalagyan ko po ng fermented Jackie Oats, yun po ay isang timbang maliit, 2 kilo po ang inilalagay ko doon, kalahati pong timba. So, yung kalahating naiwan na walang laman ng timba, pinupuno ko na po ng tubig yon. Ganun po ang ratio palagi. Lagi yung tatandaan. Kung gano'n kataas sa timba yung Jackie Oats, gano'n din kataas ang tubig na inyong ilalagay para balancing-balance lang talaga. Okay? J.R. Villamor, ganun lang po kasimple. Ito next, kay Alvin Ocon. Ayan. Idol, bakit bigla na lang ang manok ko hindi kumakain? Pag hindi kumakain something, merong problem sa kanyang digestion. Lagi nyo i-check yung kanyang butche. Okay, kung nung umaga, maayos pa naman kumain, pero bakit nung hapon, wala na, hindi na kumakain. Baka hindi nagtunaw ng maayos. So, ipuin mo yung butche kung may laman, bigyan mo ng Voltflex cake yung kung kinakailangan, para sa ganun, mabilis po siyang magtunaw. Yung tubig, kailangan nakababad yung tubig. Dapat meron silang malalapitan, may inom kaagad. Para sa ganun, mabilis po yung paglambot nung kinain nila. Kasi minsan, pag nakakalimutan nating painumin yung mga manok, pinakain natin, nakalimutan nating painumin, doon po sila hindi nagtutunaw. Kasi masyadong matigas yung grains, yung pellet.
Kung kulang sa tubig o walang tubig na available, hindi talaga matutunawan. Okay? So, Alvin Ocon, check mo muna, no? Check mo muna kung check mo muna kung hindi na nagtunaw, bigyan mo muna ng tubig, then Voltplex cake yun, ano? And last question, galing kay JC Fish Daan. Kamamay, kapag magbe-breed hanggang ilang araw lang po, pwedeng isama ang tandang at inahin. Okay lang pwede tanggalin ang tandang. Okay, kung magbe-breed po kayo, kailangan hintayin nyo pong mangitlog yung mga inahin. Hindi nyo maaaring tanggalin kagad yung tanda kung nangingitlog or hindi pa nangingitlog yung inahin. Okay? So, diretso nyo lang, hintayin yung maglimlim. Pag po ang manok is naglimlim, tapos pag hinawakan po ninyo at nandun sa pugad, hindi umaalis, lagi nang naroon na sa itlog, at pag nilapitan ninyo, nataas po yung kanilang balahibo, so sign po yun na maglilimlim yung manok. So, pwede nyo na pong kuhanin, alisin, o i-move yung tandang dong kapag naglilimlim na. Ganun lang po yun. Pero kung wala pang itlog, huwag mo nang aalisin. Kung nagbe-breed sila at hindi pa nangingitlog, hayaan mo muna sila. Hintayin mo mangitlog at maglimlim, then pag naglimlim, saka mo alisin yung tandang. Okay? So mga kamanok, yan lang muna sa ngayon ng mga katanungan nating sasagutin. And hopefully, nabigyan din natin ng linaw si Lactamino para doon sa nagtanong nito. Kaya mga kamanok, kung kayo man may mga gustong ipatopic na product, gusto nyong gawan natin ng review, welcome po kayo. I-comment nyo lang po dito at ako po bahala maghanap ng impormasyon base sa inyong gustong ipatopic. So para mga kamanok, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment dito kung may mga katanungan po kayo tungkol sa pagmamanok. So mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.